Binenta po sa akin ng isang farmer ang lupa niya na galing sa CARP. May titulo naman at may deed of sale. Pwede ko po ba itong maging legal na pagmimay-ari? Mag-ingat ka dyan dahil ayon sa Supreme Court ang lupa na galing sa agrarian reform ay hindi basta-basta pwedeng ibenta. Sa kasong Ong Lim versus Cruz, malinaw ang sabi ng korte kapag ang lupang galing sa agrarian reform ay ibinenta sa loob ng 10 taon, sa hindi kwalipikadong tao ang bentahan ay walang bisa. Ano nangyari sa kasong ito? Si Lazaro Cruz ay farmer beneficiary. Binigyan siya ng gobyerno ng 2 lupang sakahan sa Bulacan at sa ilalim ng CARP. Pero sa loob ng 10 taon, isinangla niya ang isang lupa at ibinenta niya ang isa pa sa isang negosyante si Elizabeth Ong Lim. Bakit bawal yon? Ang batas RA 6657 ay malinaw. Hindi pwedeng ibenta, ilipat o isangla ang CARP land sa loob ng 10 taon, maliban lang kung sa gobyerno, land bank o sa kapwa qualified farmer. Layunin ng batas, manatili ang lupa sa magsasaka na siyang nagbubungkan nito. Ano ang desisyon ng Supreme Court? Sinabi ng korte, ang bentahan ay void, walang bisa. Ibabalik ang lupa sa farmer, pero ibabalik din ng farmer ang perang natanggap niya. Kasi kahit bawal ang bentahan ng batas ay para protektahan ang magsasaka, hindi ang mamimili. Ano ang ibig sabihin nito sa publiko kung bibili ka ng lupa na number 1 galing sa CARP o CLOA, number 2 hindi pa tapos ang 10-year restriction, at number 3 hindi ka qualified farmer, hindi ka pwedeng maging may-ari kahit may deed of sale at titulo ka. Ang CARP land ay hindi ordinaryong lupa, hindi yan pwedeng ibenta na parang kotse o bahay. Kung gusto mong bumili ng lupang sakahan, siguraduhin na tapos na ang 10 years o qualified farmer ka o dumaan sa gobyerno o land bank. Kung hindi, bibili ka ng papel pero hindi ka bibili ng lupa. Kaya't bago maksyon, lagi mo na pag-isipan. Huwag pong kakalimutan mag-follow sa page na ito.